Mahalagang balita, nagpakawala ng mga missile ang Russia papuntang United Kingdom sa English Channel kasabay ng pag-anunsyo ng bagong punong ministro. Ito ay isang halimbawa ng kwento kung paano binabati ng mabagsik na Russia ang mga bagong leader. Kakapalit lang ng punong ministro sa Britanya si Andy Burnham ang naging bagong punong ministro at literal na kinabukasan matapos niyang maupo bilang punong ministro, isang barkong pandigma ng Russia ang lumapit sa baybayin ng Britanya at nagsagawa ng pagpapaputok. Formal, ito ay mga pagsasanay na may totoong pagpapaputok malapit mismo sa baybayin ng Plymouth. Ganito ay pinakita ng Moscow ang kanilang lakas sa bagong punong ministro. Pero sa unang araw pa lang, sinabi na ng baguhan na susuportahan niya ang Ukraine ng buong buo at hindi siya kayang takutin ng kahit sinong Ruso. Kaya ngayon, mabilis natin tatalakayin kung anong klaseng pagpapaputok ang ginawa ng Russian frigate malapit mismo sa Britanya, kung sino si Burnham at ano ang ibig sabihin ng pag-upo niya para sa Ukraine. Ako si Alexi Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa video na ito. Siguro hindi pa ngayon, baka mamaya, pero huwag kalimutang gawin ito, pakiusap. Sige, isa-isayin natin. Nung Lunes, ika-20 ng Hulyo, lumapit ang barkong Ruso sa baybayin ng Britanya at basta na lang nagpaputok ng mga missile. Ang Russian na frigate na si Neustra Shimi ay nagsagawa ng artillery exercises na may live fire sa internasyonal na tubig mga 40 nautical miles ang layo. Mga 70 kilometro ito sa timog ng Plymouth. Isa itong port city sa timog kanluran ng Inglaterra. Tumagal ng mga kalahating oras ang pagsasanay. Ano ba yon? Hindi ipinaliwanag ng mga Ruso. Huminto sila, nagpakawala ng mga missile at sinabing pagsasanay lang ito. Mahigpit na binantayan ng mga Briton ang barko. Habang minamanmanan ng Royal Navy patrol ship ang Russian frigate, sinusubaybayan din ito ng French military plane mula sa himpapawid. Ibig sabihin, sa isang barko ng Russia ay agad na tumugon ang mga Briton at ang mga kaalyadong Pranses. Ayon sa mga umiiral na datos, ang frigate na Neustra Shimi ay nag-abiso sa British patrol na barko tungkol sa kanilang mga bala bago ang pagpapaputok at humiling na lumayo ito sa ligtas na distansya ilang oras bago ang insidente. Karaniwan, ang ganitong pagsasanay ay inaabiso ilang araw o linggo bago gawin. Ang pahayag ng British Ministry of Defense ay ganito, at ito ay isang CP. Ang barkong pandigma ng Russia na sinamahan ng Royal Navy ay nagsagawa ng pagsasanay na may live fire sa international na tubig mga 40 milyang pandagat sa timog ng Plymouth. Sinubaybayan ng Royal Navy ang buong pagsasanay, patuloy na mahigpit na minamanmanan ang aktibidad ng barko at handang ipagtanggol ang pambansang seguridad ng United Kingdom. Sa technical na usapin, ginawa ang mga pagsasanay militar sa international na tubig na pinapayagan ng international na batas. Formal, walang nilabag ang Rusya at lahat ay ayon sa batas. Pero tinatawag ng mga Briton na bihira ang ganitong pagpapaputok malapit sa baybayin ng Britanya. Maingat silang magpahayag. Parang hindi ang legal na aspeto ang layunin ng aksyon, kundi pagpapakita lang ng lakas. O legal ito sa internasyonal na tubig pero malinaw na nagyayabang lang ang mga Rusong siga nagpapakitang gilas para ipakita kung gaano sila kabangis. Lalo na't ang frigate na Neustra Shimi ay napansin na noon pa. Sinamahan niya ang mga Russian na oil tanker sa mga mataong rutang pandagat na mahigpit na binabantayan ng mga European na hukbong dagat. Ibig sabihin, ito ang mismong barko na nagpoprotekta sa shadow fleet ni Putin na ilegal na nagdadala ng langis na sakop ng mga sanksyon. At itong frigate ang nagdesisyong magpaputok ng missile sa direksyon ng Britain marahil para ipakitang handa siyang protektahan ng shadow fleet kahit sa ganitong paraan. Mahalagang maintindihan na hindi ito isang beses lang na kalokohan ng mga Ruso. Sa kasamaang palad, bahagi ito ng patuloy na provokasyon ng Russia. Parang hindi talaga sila mapakali. Tumaas kamakailan ang aktibidad ng Russian fleet malapit sa baybayin ng Britain. Noong nakaraang buwan, unang na-intercept ng Britain ang Russian Shadow Fleet tanker sa English Channel. At noong panahong iyon, isang barkong pandigma ng Russia ang napaputok ng warning shots malapit lang sa isang ordinaryong yate sa English Channel. Tinawag ito ng dating punong ministro ng Britain na si Keir Starmer bilang, at quote,
Isang lubhang nakakabahalang pangyayari. Ayon sa kanya, hindi dapat ito nangyari. Napaka-irresponsable nito at siguradong natakot ng husto ang mag-asawa sa yate. Isipin mo na lang itong mga gago, mga Ruso, basta na lang silang nagpaputok ng warning shot habang may karaniwang yate sa tabi. Isang simpleng yate lang na may mag-asawa sa loob. Ang mga tanga, basta nagpapaputok ng racket, parang sinasabi na huwag galawin ang Shadow Fleet tanker na yan. Illegal na gumagala ang barkong ito sa internasyonal na dagat. At nilinaw naman ng British Ministry of Defense na hindi para sa barkong British ang mga putok, kundi para maiwasan ang posibleng banggaan. Parang ganon, tinatakot lang nila. Ngayon, pagsamahin mo lahat ito, ang na-intercept na Shadow Fleet tanker nung nakaraang araw. Nag-warning shot malapit sa yate kaya natakot ang mga Briton. Ngayon, totoo ng banta, may live fire drills malapit sa Plymouth. Eksakto sa araw ng pagpapalit ng kapangyarihan sa Britanya. Ibig sabihin, sistematikong sinusubok ng Rusya ang Britanya mula sa dag at malinaw na gusto nilang subukan ng bagong punong ministro mula sa unang araw pa lang. Ngayon, tungkol sa kung sino ang bagong punong ministro ng Grand Britanya na sinalubong ng ganitong aksyon mula sa Moscow. Si Andy Burnham ay naupo sa posisyon noong Hulyo, 20 pinalitan si Keir Starmer. Isa siyang matagal ng politiko ng Labour Party. Unang nakapasok siya sa parlamento noong 2001 pa. Nakilala siya bilang alkalde ng Greater Manchester kaya tinawag siyang Hari ng Hilaga. Agad binago ni Burnham ang buong pamahalaan. Inalis niya sa gabinete ang mga kaalyado ni dating punong ministro Starmer. Ilalahad ko rito ang isang mahalagang pagtatalaga para maintindihan ninyo kung sino siya. Ang bagong ministro ng pananalapi ay si John Healey, dating ministro ng depensa na namahala sa tulong militar para sa Ukraine. Magandang balita ito dahil mahusay siya at tiyak na magpapatuloy ang tulong. Nakuha rin ng iba mula sa bagong koponan ni Burnham ang mga posisyon sa diplomasya at depensa. Pareho rin nilang sinabing sumusuporta sila sa Ukraine. Sa kanyang unang talumpati, binigyang diin ni Burnham ang mga panloob na problema. Nangako siya ng 10 taong plano laban sa pagtaas ng halaga ng pamumuhay at mas makataong pamumuno. Pero pagdating sa panlabas na politika, agad niyang nilinaw na walang magaganap na pagbabago, kaya parang hindi na rin dapat pag-usapan pa. Para sa Ukraine, wala namang masyadong nagbago. Sa unang araw pa lang, kinumpirma ni Burnham na mananatiling matatag at determinado ang suporta ng Britanya sa Ukraine. Ayon sa Downing Street, sa pag-uusap nila ni Volodymyr Zelensky, kinumpirma niya ang matibay na paninindigan ng Britanya sa Ukraine sa kanilang pagtatanggol laban sa pananakop ng Russia. Diretsahan sinabi ni Burnham at ito ang CP. Malinaw kong ipinaabot kay Pangulong Zelensky na walang magbabago. Kasama niya ako ng 100%. Bago pa maupo, malinaw nang binanggit ni Burnham ang mga prioridad niya sa panayam sa Times. Prioridad ko ang protektahan ang Britanya sa pamamagitan ng dagdag na gastusin sa depensa. Ang aming paninindigan sa NATO at sa nuklear na pagpigil ng Britanya ay nananatiling ganap. Mananatiling napakahalaga ang aming ugnayan sa Estados Unidos ng Amerika at ang suporta ng Britanya sa Ukraine ay hindi matitinag. Dapat nating tandaan na ang Britanya ay isa sa pinakamaasang kaalyado ng Ukraine sa digmaan. Si London ang nagbigay ng Storm Shadow na mga cruise missile na agad nilang pinayagang gamitin laban sa mga Moscovito. At tinuruan ng London ang ating mga sundalo at ang dating punong ministro na si Starmer ay nangako ng tulong militar at isinama ang United Kingdom sa European Credit Support Program. Kahit pautang ito mula sa European Union, iginiit ni Starmer, sasali at mag-aambag din kami. Ang pagtatalaga kay John Healey bilang kalihim ng pananalapi ay magandang senyales dahil siya ay may ranggong militar. Nanghako ang kalihim ng depensa kay Zelensky na bibilisan ang tulong mula Britanya at matatag ang suporta para sa Ukraine. Kapansin-pansin kung sino agad ang tinawagan ni Burnham matapos siyang italaga. Kabilang sa mga unang banyagang leader na kanyang kinontak ay sina Donald Trump at Vladimir Zelensky. Ibig sabihin, prioridad agad para sa kanya ang Ukraine mula umpisa. Bumati si Zelensky kay Burnham at sinabing mas matibay kaysa kailanman ang ugnayan ng Ukraine at Britanya.
Ang tanging dapat tandaan dito ay si Burnham ay naluklok sa kapangyarihan sa gitna ng mga problemang pang-ekonomiya ng Britanya at paglago ng anti-migranteng partido ni Nigel Farage. At siya mismo ay tumutok sa mga usaping panloob at pagtitipid sa budget. Kaya medyo maselang ang tanong dito, sapat pa kaya ang pera ng London para ipagpatuloy ang mataas na antas ng tulong militar para sa Ukraine? Pero ang kapasyahang pampulitika ayon sa mga unang pahayag ay nanatili. Konklusyon, sa madaling salita, nagpalit ng Prime Minister sa Britanya, dumating si Andy Burnham, ang tinatawag na Hari ng Hilaga at ang Rusya. Sa unang araw ng pamumuno niya, nagpakita ng pangil. Ang frigate na Nostrashimi ay nagsagawa ng mga ehersisyo sa pagpapaputok malapit sa baybayin ng Plymouth habang binabantayan ng barkong Briton at eroplano ng Pransya. Pero mukhang hindi gumana ang plano ng Moscow na takutin ng baguhan ang bagong Prime Minister ng Britanya. Si Burnham ay agad na nagdeklara mula sa unang araw na susuportahan niya ang Ukraine ng buong buo, kinumpirma ang matatag na suporta at tinukoy na prioridad ang pagpapalakas ng depensa at proteksyon laban mismo sa banta ng Russia. Para sa atin at Ukraine, ibig sabihin nito ay buo pa rin ang suporta ng isa sa ating pangunahing kaalyado. Hindi nagbago ang suporta ng London para sa Ukraine kahit nagpalit ng pamahalaan. Kaya yung pagpapakitang lakas ng Russia malapit sa baybayin ng Britanya ay hindi nag-iwan ng impresyon. Sa halip, mas pinatibay pa nila ang paalala sa London kung sino ang kaaway at ang pangangailangang dagdagan ng pondo para sa depensa laban sa mga barbarong Ruso. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng isang independenteng YouTube channel, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Dahil sa inyong suporta, kaya kami ay patuloy na umiral at nagtatrabaho. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.